Ngayon naman po ay tayo naman ay nasa lesson 5, the cell leader's role as a worship leader. Sige po, thank you Lord, thank you Lord. Panginoon, kami po ay talagang dumidepende sa inyo ngayon, O Diyos. Hindi po masasayang ang araw na to, ang oras na to, Panginoon. Lord, you want our cell groups, small groups, to be a functional cell groups, O God. Kaya Lord, mahalaga, Panginoon, na maunawaan namin na ang worship ay isang function ng isang cell group. Panginoon, marami pong salamat. We pray all these things in Jesus' name. Amen. Yan ang isang natutunan ko as I study this lesson. Oo nga, ang tayo worship is one of the function. Malalaman mo na ang isang cell group ay functional. Tama ang paggalaw. Buhay siya kapag may worship, kapag may study of the Word, pag may fellowship, no? Kakaroon ng openness, nagkakatulungan, nagmamahalan, at pag may evangelism. So, you are called to become a worship leader. Ang isip natin, pag worship leader, dapat tatayo ka doon sa stage na yon. Hindi po. Okay? Kahit saan, pwede kang mag-lead ng worship. Pwedeng talagang hindi ka, medyo kaliwa talaga ang mo, boses, pero yung heart ang tinitingnan ng Panginoon Okay? So, bakit function ang cell group natin ng worship? Kasi, kasama natin si Lord doon Diba? Kasama natin ang Diyos ngayon. Amen? Gusto ko lang laging ipinamamalay sa atin, hindi tayo-tayo lang ito. Nandito si Lord. And napakahalaga talaga na nabibigyan natin siya ng okay. Sabi tingnan ko nga, hindi naman siguro na to, no? Ayan. Ang agenda natin, ay pag-aaralan natin ng 4 na bagay. Mahalaga na ang cell leader ay nauunawaan ng biblical worship. Pangalawa, ang cell leader ay mahalaga na nauunawaan niya ang attitude ng isang worshiper para maipamuhay niya yan. And number 3, ang cell leader, kailangan naunawaan niya na ang JGIA is a worshiping community. Okay? And number 4, mahalaga na i-fulfill natin ang responsibilities ng isang worshiper. Okay? Next. So doon muna tayo sa cell leader, must understand what is biblical worship. Ito na ang unang tanong. Ano ang pagkaunawa mo sa worship? Yung grupo mo na mag-uusap. Sige, share nyo lang po, anong pagkaunawa mo sa worship? Okay. Ano ang pagkaunawa mo sa worship? Ang worship ay, it's about the worthiness of God. Okay? No? Kahalagahan niya. Okay? Kaya napakahalaga na kilala mo yung Diyos natin. Ang ganda-ganda ng 1 Chronicles 29. Kanina na natin? Grabe yung Diyos natin, Naalimutan nyo na agad. No? Siya ay makapangyarihang Diyos. Kagalang-galang, dakila siya. Siya ang may-ari ng lahat. Siya ang nag-rule. Okay? Mga kapatid, bakit mo nga sasambahin ang isang tao o ang Diyos kung hindi mo naman siya kilala? The more that you get to know the Lord, lalo mo siyang sasambahin. Okay? Matagal na tayong nakakakilala sa Panginoon, ay dapat mas malalim na ang pagsamba natin sa Diyos. Amen? Oo, no? So, sige. Sa Hebrew word, shaka. Shaka, ang ibig sabihin niyan, to bow down, do reverence, we fall down, prostrate. This shows that worship is more than an attitude. It is an express attitude. Okay? Attitude mo to, kayo ba, nakaranas na ba kayo na mayroong isang taong dumating tapos napaganyan kayo? Ay, talagang napatungo kayo? Diba? Dumaan si President Bongbong. Hindi, Jolo na lang no? Naalala, hindi ko malimutan yung kay Pacquiao. Merong rally noon, Andoon kami, si Pacquiao, si Eddie Villanueva. Meron tayong pinaglalaban. Nung lumabas na si Pacquiao, talagang napasigaw si Kuya Dong. Sabi mo? I love you, Father. Talagang hindi niya natiis yung niya, Nakapagsabi siya, na-express niya yung attitude ng heart niya para kay Pacquiao. Diba? Okay.
It is an attitude, an express attitude. Sabi nga pag siya ka, napapa-bow down ka. No? Hindi ko alam kung nagagawa na natin to sa Panginoon. Nagfo-fall down? Prostrate, talagang nakaano ka dyan? Nakapagpatira pa? At, you show your worship. You show okay? So, sinabi ba dyan, kumanta ka. Ang worship ba ay kanta? Pagkanta? Hindi lang. Siguro bahagi, but it is really an attitude. At ipinapahayag yung attitude ng mo. Kung paanong galit ka, na-express mo yan. Yung attitude mo nakikita tuloy. Okay, so sa ating pagsamba, ang ating pagsamba ay yung attitude natin sa Panginoon. May another word pa. Proskuneo, Greek naman yan, ginamit yan sa New Testament. Yung shaka, ginamit sa Old Testament. It means to kiss toward. Alam niyo yan? May mga word. Bago yan, may latruo, ibig sabihin, you render service. Sebomai, ibig sabihin to fear, to reverence, to honor. Ito, inilagay ko dito, proskuneo. Ito yung isang tao na halimbawa na nakita mo. Tapos, inano mo siya, in-approach mo talaga siya at hinag mo siya. Meron ba kayong gano'n na nagawa ng gano'n? Na nung nakita kayo, nagyapusan kayo, naghag talaga kayo, nag-kiss pa kayo. Bakit mo ginagawa yun? Dahil meron kayong relasyon. Intimate kayo. Hindi mo na magagawa yun sa kung kanino lang. Yung alam mo, nakapag-establish ka ng relasyon sa kanya at mahal mo siya. Alam nyo, ganon din ang worship. Ganon ang worship sa Panginoon. Dahil may relasyon tayo sa Panginoon, alam mo yung gustong-gusto mo siyang nilalapitan, inaapitan, kinakamusta ko si Lord. Lord, kamusta po kayo? Ako, Lord, kamusta na ako sa iyo? No? Lord, I love you. Lord, talagang, alam mo yon? Parang you hug the Lord. You love the Lord. Okay? So, kanina sa sagot nyo, tama ba yung worship na alam natin? Okay? It is an attitude of the heart. No? Ang ganda-ganda ng mga amazing God. We have an amazing God. Ako ang pinakagusto ko sa Panginoon. Wonderful! Very wonderful si Lord para sa akin. No, talagang eternally wonderful, talagang umaano yung puso ko para sa Kanya. No? So, worship is about the worthiness of God and it's about our relationship. Interplay of our relationship, of our deep relationship with Him. It is an express attitude. Hindi pwedeng, di ba marami nakaganito pag nagwa-worship? Di ba uso to ngayon pag yung kandidato ka? Ganito yung forma. Kung ba't ba lahat sila nakaganito? Okay? Pero we do not do that sa Panginoon. Kung kilala mo ang Panginoon. We express. Okay? So, next is, the cell leader must understand and live the attitude of a worshiper. Tanong, nakakita ka na ba ng isang worshiper? Ayan, pag-usapan nyo. One sentence lang. At may follow-up question. Ano ang katangian o ugali ng isang worshiper sa iyo? Okay, unang-una niyang katangian ay brokenness. Makuha natin tong story na to sa Luke 7, 6 to 50, napakahaba ng account. Pero ikukwento ko na lang sa inyo. It's about isang babae na nakabalita na si Jesus ay nandoon sa isang bahay at gate crash. Hindi naman siya invited pero pumunta siya doon at iyak siya ng iyak. Pumunta siya sa paanan ni Jesus at talagang hinugasan niya ng luha niya ang paa ni Jesus. At anong pinampunas? Yung buhok niya. At nung malinis-linis na ang paa ni Jesus, binuhusan niya ng pabango, alabaster flask, okay, o alabaster jar. Okay, at ayun po. Diyan sa account na yan ay ipinapakita ang attitude ng isang worshiper. Di nakita ko, hindi naman kumakanta, no?
Hindi kumakanta. Kasi pag worshiper, ang naisip agad natin, kanta eh. Kumakanta sa Panginoon. Pero, kita nyo, attitude eh. At attitude ng brokenness. No, iyak siya ng, ang ibig sabihin lang naman ng brokenness, hindi ka matigas. Very soft ka sa Panginoon. Very sensitive ka. Sobrang natatouch ka lagi ng Panginoon. Okay? Talagang pag may sinasabi, ay, naku Lord, sorry po, Panginoon. Yung hindi ka nagmamalaki, hindi ka matigas. You're not, your heart is not hard, kundi soft sa Panginoon. Okay? Katulad nung babae, talagang amin talaga siya. Aminado siya na talagang kailangan niya ang Panginoon at talagang ganoon na lang niya talaga pinaglingkuran. O ginanon niya yung Panginoon, ano? Pinuhos niya yung pinaka-best niya para sa Panginoon. Ganoon niya tiningnan ng Panginoon. Jesus, okay? And ang pangako ng Panginoon sa Psalm 51:17, the sacrifices of the Lord are broken and contrite heart. Okay, ang ganda-ganda ng verse na senior ni Ate Tess kanina sa ating GC, no? Hindi sacrifice ang gusto ng Panginoon, kundi yung pagmamahal natin sa Kanya. Okay? At pagkilala natin sa Kanya. Okay? The Lord desires a heart that is soft, tender, and responsive to Him. Okay, ano pa yung another attitude is yung humility. Hindi talaga nahiya yung babae talaga na inano niya pa yung buhok niya, nilalag, no? At sa harap ng maraming tao ay hindi siya nahiyang gawin yung mga ginawa niya sa Panginoon. Bagaman may mga taong, si Simon at si Judas sa ibang pagkakataon ay sinasabi, kala ko ba, ano yan si Jesus? Ba't hindi niya ata alam yung kung sino yung babaeng lumalapit sa kanya? May criticism, Nung kilala kasi nila yung babae, siya ay isang prostitute. Okay? But, humility ng ito ay ipinahayag niya. Mahirap atang ang dumi-dumi ng paa ni Jesus. Kasi naman, hindi pa rubber shoes, sandals lang, no? At saka hindi naman asfaltado ang mga daan noon, kundi talagang maalikabok, no? And yet, talagang ganoon niya nilinis, okay? Yung kanyang dusty feet of Jesus, and hindi na siya naging concerned doon sa iisipin ng tao sa kanya. Ang isang worshiper, ang iniisip niya, yung iniisip ng Lord. Amen? Mga kapatid ko. So, humility. Napakahalaga yung mapagpakumbaba ang puso natin sa Panginoon. Amen? Then, next attitude is love. Mahal na mahal niya si Jesus, marahil talagang nagkaroon siya ng pag-asa. Siguro itong prostitute kasi siya Kilalang kilala siya. Diba? Parang, siguro ayaw niya na. Siguro hirap na siya doon sa kanyang kalagayan at naririnig niya si Jesus. May naririnig siya tungkol kay Jesus. Amen? Kaya nag-gate crush siya At alam na alam niya, makakatanggap talaga siya ng forgiveness and security, lightness in her heart, no? So, pumunta siya kay Jesus. Jesus was central to her. Basta kay Jesus lang ako, bahala sila. Kung ano sabihin nila, basta ako, kailangan ko si Jesus. Masaya ako kay Jesus. Ganyan din ba kayo sa Panginoon? Amen? Worship, kaya nga napakahalaga worship sa group natin. Okay? It's a time to celebrate Jesus. Kasi nga, alam nyo, ang isang naging mali natin, kasi parang cell group naman lang din yan no? Parang tayo-tayo lang. Pero lagi kong sasabihin sa inyo, 2 o 3 nagkakatipon sa pangalan ni Jesus, nandoon siya. Kaya dapat i-celebrate natin siya. Dapat, alam niyo, hindi nga natin nakikita, di i-acknowledge natin siya, yan dito si Lord. Siya ang kantahan natin. Okay? Kanina, ang ganda ng ating mga inawit sa Panginoon. Sino kaya ang nag-enjoy? Ako ba o si Lord? Dapat si Lord ang nag-enjoy, no? Kasi nakita niya tayo na talagang, Lord, kasi kung ano yung sinasabi natin, pagpapahayag natin sa Panginoon, alam mo yung
Minsan sabihin ko pa sa Lord, Lord kanta ko talaga yan. Parang gano'n, yan talagang gusto ko sabihin sa iyo, Panginoon. No? So sabi ko, Lord, sinasabi ko yan sa Panginoon, Lord, yan talaga, yan talaga. Okay? So kapag ginagawa natin ng isang bagay ng buo ang puso natin, na-enjoy natin. Oo. Tsaka sobrang lumilitaw talaga yung yung excellence natin. Okay? So, love. Napakahalaga niyan. Then, ano pa yung attitude ng babae? Giving. Okay. So, hindi lang niya ginawang umiyak na umiyak. Umiyak siya doon eh. Meron siyang dalang regalo kay Jesus. Amen. Regalo na yun nga yung pabango. Okay. Alam nyo, bakit tayo magbibigay sa Panginoon? Mayaman naman siya na. Tsaka hindi naman siya natin nakikita eh. Ba't tayo magregalo, no? Ng tangible. Okay? Mahalaga din yun eh. Kahit naman tayo eh, no? Pag nireregaluhan tayo, when is the last time nakatanggap ako ng regalo? Ang saya. Uy, pabango. Nakatanggap ako ng pabango. Praise God. No? Praise God, tuwan-tuwa ako eh, no? Pag nakakatanggap tayo ng regalo, ganun din si Lord. Amen. Ina-appreciate natin siya. Bakit ka ba magregalo? Ha? Na-appreciate natin siya. Okay? Na-appreciate natin siya. So, alam niyo si Lord, ganun din. Sa dami ba naman ang binigay na sa atin ni Lord? No? Kapayapaan, proteksyon, pabor, pag-iingat, kalusugan, kalakasan, ano pa ba? Diba? Lahat na binigay natin ng Panginoon. Napaka-kind ng ating Diyos. Amen. And si Lord, ano bang return ang gusto niya? Pagmamahal lang din mula sa atin. Amen. Yun lang. Na lahat ng gagawin natin because we love Him. Nandito ngayon dahil mahal niyo ang Panginoon. Parang sinasabi niyo, Lord, talagang gusto kong matutunan yan. Gusto ko talagang maging cell leader kasi yan pala yung gusto mo para sa akin. Amen? Napakasarap po na agad-agad may nagpatotoo sa akin, Pastora, pagkatapos niyong ito yun, ay talaga sabi ko, nga, bakit ko ba aaksayahin ng panahon? May time pa pala ako. Pumunta na po talaga ako at nag-follow up. Sinong natuwa? Si Lord. Ako din. Diba? Kasi yun ang gusto ng Panginoon. Amen. Hallelujah. So, ang worship ng babaeng ito was characterized not only of emotional expression. Uy, okay lang din pag may emotion tayo, ha? Nag-worship tayo, umiyak tayo, tumatawa tayo, masaya tayo. Gusto yan ng Panginoon. Hindi naman kasi tayo robot. Okay, o tawa. Iyak. Di ba, no? We are so free na iparamdam natin, ihayag natin ang nararamdaman natin sa Panginoon. Tignan mo yung katabi mo. Nakikita eh kung anong nararamdaman mo sa Panginoon, okay? Hallelujah. Sa Old Testament, ang worship, it's always characterized na yung worship ay laging may gift-giving. Diba, meron silang dadaling kung ano-ano. Mabuti na lang ngayon, hindi na. Okay? Okay, and tayo din, ano ang regalo mo? Ano ang daladala mo kapag ikaw ay sumasamba sa Panginoon? May dala ka ba? O wala? Empty-handed ba tayo? Pag pumupunta sa Panginoon? Hindi ano? Ang daladala natin yung buhay natin. Ang daladala natin yung puso natin. Lagi natin, Lord, sa iyo to. Lord, binibigay ko po ito sa inyo. Lord, lagi ko sinasabi sa Panginoon araw-araw sa quiet time ko, Lord, ano ba yung lagi kong sinasabi? I glorify you, I magnify you, Lord. Mapapurihan kita sa buong maghapon na to, Panginoon. I give you my life. Amen? So, praise the Lord. Ang isang worshiper, ito yung nakikita sa kanyang attitude.
broken siya sa Panginoon, humble, nagmamahal siya sa Panginoon, at mapagbigay. Kasi may tinanggap na siya eh. Kaya may naibibigay na tayo sa Panginoon. Amen ba? Oh, hindi ko nasabi kanina, we cannot outgive God. Amen? Hari siya eh. Hindi yan papayag na mas malaking bigay natin kaysa sa Kanya. Nagbigay tayo sa Kanya, ba mas malaki ang balik nun. Hindi, wag lang natin gawing parang loto. Diba, no? Parang kaya ako magbibigay para, alam niyo yung ganon, siyempre God cannot be mocked. Ang pinakamagandang natin is ino-honor natin ang Panginoon. Why you give? Because you honor the Lord. Ibigay niyo ang best niyo sa Panginoon. Ibigay natin. Ako po ang unang-unang nag-pledge at binayaran ko na. Sobrang excited ako eh. Amen? So, praise the Lord. Nag-provide ang Panginoon. Amen. So, mahalaga po ang worship sa cell group. Hindi ito parang karaoke. We just sing along. O kanta tayo ng salamat, salamat. Sing along lang. Hindi talaga yung Lord. Salamat po. Yung kinakanta mo, yun ikaw. Kasi madadamayan ng Panginoon. Ay, naku, ang Lord maraming pagkakataon na sa cell group namin na bless. Dahil na-magnify si Lord. Usually kasi ganito sa cell group. Anong problema mo? Ayun, pinag-usapan ng lahat ng problema. Na-magnify ang problema. Ayan, ang laki-laki na tuloy ng problema. Hindi na naka-worship. Unahin ang pag-worship. Na-magnify ang Lord. Pag nag-usap na kayo ng problema, ay, chicken lang pala ang kay Lord. Kaya yan ang Panginoon. Ando na kasi ang presence ng Panginoon eh. Huwag nating mamaliitin ang time natin to worship. Kaya nirarally ko yan. Nirarally ko na lahat. Hindi lang doon pag Sunday nag-worship. No? Doon unang-una sa ating quiet time. We worship the Lord. Umawit ba tayo sa Panginoon? Amen. Kada umaga naririnig tayo ng Panginoon? I really thank the Lord. Ang asawa ko, siya nauuna laging siya lagi ang worship leader. Haba. No? Pero talagang nabibless ako sa kanya. No, worshiper ang asawa ko. Ang aga-aga babangon yan, aawit na sa Panginoon. Kakaiba pag gano'n ang ginawa natin. Minamagnify natin ang Panginoon. Amen? So, of course, kung ikaw personally ganyan ka, nag-overflow lang yan sa cell group natin. Alam niyo yon, it's not another activity. Kung ano yung ginawa mo sa personal, di sige, iyan mo na rin doon. At minsan kasi parang another activity, yung gagawin. Hindi po. Kung ano ka, sabi nga kanina, magpa-fill tayo hanggang mag-overflow. Mag-overflow lang tayo sa cell group natin. Okay? Napakahalaga po ng devotion natin, ng ating pagsamba sa Panginoon. Okay. Ano bang susunod dito? Okay. Before that, may attitude po na nakita doon sa mga non-worshippers. May kasama doon si Lord na non-worshippers. Okay? Sila ang mga non-worshippers, ito ang attitude nila. Lagi silang may criticism. Lagi silang may nasasabing negative. Ayan. Sabihin na ngang meron talaga, pero alam niyo yun, iba ang tingin ng worshipper sa non-worshipper. Sa worshipper, I praise the Lord, may ginagawa ang Panginoon, mag-pray lang tayo dyan. Okay. Sa mga non-worship, ay, talagang ganyan yan. Talaga naman. Para alam niyo, negative. We criticize, we judge. Hindi po ganyan sa atin si Lord. Kahit nagkakamali tayo. Kahit kailan. Amen? And, isang attitude ng isang non-worshipper, self-righteous. Self-righteous. Di ba alam ni Jesus na yung prostitute? Bakit? Nagpapahipo sa
Parang ganun no? Parang sila ang magaling. Okay sila. No? That's the attitude of a non-worshipper. Self-righteous. Yung lagi bang nagsiselfie? Oo, alam nyo, hindi natin napapansin, yung mga tinuro sa atin ng mundo ngayon, selfie tayo ng selfie. Puro ang mga mukha natin ang gustong makita. No? Dapat si Jesus. Mag-post kayo, i-ano nyo ang salita ng Diyos. Magpasalamat tayo sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Ganyan ang mundo Selfie, selfish, puro self. Kaya nga, Facebook. Okay? So, let's have the attitude of a worshiper. Ngayon, ano ang attitude ni Jesus sa mga worshiper naman? Forgiveness. Sa mga sumasamba sa Kanya, ini-increase niya ang faith. Amen? And kakaroon ng paglaya. Wow, ang ganda-ganda naman ang nagagawa ng worship sa atin. Amen? Kailangan natin to. Hindi pa tayo perfect, pina-perfect pa ng Panginoon. At ako'y na-amaze lang dahil, natutunan ko yun, Lord. Ang ganda naman. Parang nakaka-excite po na may mga natututunan pa tayo sa Panginoon. And we can really learn from one another. The last cell group we had, ang saya. No, andoon si Lord. Talagang, thank you, God, na we encourage one another. Nagbulay kami sa blood ni Jesus, no? And wonderful, wonderful God we serve. Amen. Hallelujah. So, next is the cell leader must understand that the church is a worshiping community. Okay. What is a worshiping community? Sabi po dyan, mahalaga na naunawaan natin na ang church, sino ba ang church? Tayo, Assembly of Believers is a worshiping community. Dahil every believer is a priest. Anong ibig sabihin niyan? Ang bawat nananampalataya kay Jesus ay kaya niyang sumamba sa Panginoon. He can worship God. He can be aware of His presence. And he can minister to God. Amen? Tayo po ay mga priest. Pinag-isipan kong maigi talaga yan. No? Sabi ko, Lord, priest kami. Ano ba yan, Panginoon? And alam niyo ba na when we worship God, we can we can touch God. No, we can be aware of the presence of God. Sino doon na dito ang nakaranas ng presensya ng Diyos? Amen. Lahat tayo, Yes. Pero nararanasan ba yan ng iba? Hindi. Yung mga sumasampalataya lang. At kaya nga nandito tayo, we want to serve God. We want to minister to God. Amen? Okay. At ito yung gusto nating maranasan ng ating mga kasama sa cell group. Sila din ay matututunan nila maging priest. Matututunan talaga nilang mag-worship. Masabi nila, dito ang presence ng Lord. Amen? Ano bang pwede kong magawa? Gusto kong maglingkod sa Panginoon kasi nararanasan natin ng Panginoon. Walang ibang response sa mga kapatid ko sa Panginoon, sa mga tao na nakakaranas sa Panginoon, kundi ang maglingkod. Kahit sabihin natin, siya ang simula niya, masayang-masaya na yan. Okay? Kasi ang destiny natin, magbigay talaga ng spiritual sacrifices to God. At yung mga spiritual sacrifices natin ay ang mga prayers, spiritual praise prayer, praise, gifts, and worship. Ang mga priest lang po ang gumagawa niya. Sila na nakakakilala sa Panginoon ang nakakagawa nito. Alam nyo, it's always my prayer and desire na kapag magkakasama tayo, pag Sunday lalo, Holy Spirit baptism. Kasi, alam niyo yun, ando na rin lang tayo at nag-worship, ba't hindi pa natin itodo? We really seize the opportunity. Talagang, ang kailangan natin talaga ay patuloy. Para alam niyo yun, we need the Holy Spirit, the power, the love. Okay, the truth of the Word of God is only through the Holy Spirit. We need
more of the Holy Spirit. Amen? So, let's offer up prayer. Let's offer up praise. Kaya nga mga kapatid ko, sama niyo yung mga members natin sa prayer meeting. Kumukonti na naman tayo. No? Hindi naman sa paramihan, pero alam niyo, ang laki ng power ng marami. Kaya naman natin yon. Maging intentional tayo. Mga priest tayo. Ulitin ko yung mga Muslim, pag nagsama-sama yan, thousands, sisigaw yan. Alais, ganyan. Sabay-sabay sila. Grabe ang mararamdaman nyo, may power eh. Kundi lalo kami. Lalo tayo. Kaya alam nyo, pag pray natin ng sisituin, lagi kong pinaglalaban yan. Uy, one Friday lang ito. Magsasama-sama tayo. Sasamba sa Panginoon, magpipray. Hindi natin magawa. Nalulungkot ako talaga, no? Pero ayoko na mag-struggle. Sa JG na lang. Tayo na lang. Diba? Mag-invite tayo. Mag-follow up tayo, mga kapatid ko. Hindi dahil para gusto natin marami tayo. Gusto natin maraming maligtas. Gusto natin maraming makaranas sa Panginoon. Napakabuti ng ating Diyos. Napakaraming mga problema po. Napakarami. Kailangan nila si Lord. Hindi ako papayag na wala kayong ini-invite. Hindi ako papayag na hindi nyo sinesend ang link natin. Nagpatotoo yung isa sa cell group natin, no? Nag-send siya ng link sa mga office mates niya. Tuwan-tuwa eh. No? We'll never know. Sige lang, broadcast. No? Tapon lang tayo ng tapon ng seed. Mga kapatid ko, ang end ng lahat ng ginagawa natin, pagsamba, prayer, souls. Bakit tayo nagte-train? Kasi yung mga hawakan natin, kailangan nilang maging cell leader din. We're in the business of producing many leaders. Pag maraming leaders, ibig sabihin niya maraming members. Maraming naliligtas. Amen. Amen. Okay. So, mga kapatid ko, mahalaga ang part ng worship. Mahalaga ang part ng worship. Mag-ano ulit tayo. Alam niyo, may narinig ako kanina, tama yung nanlalamig po ako eh, nanda-dry po ako. Ay, talaga ba? Alam mo yon? Meron ba ditong nada-dry up? Minsan, dumadaan talaga yan eh. Kaya kayo may cell group para may tumulong sa inyo. Amen? Okay. We are a worshiping community. Kahit saan tayo ilagay. Kaya sinasabi ni Ate Cora, no? Mararamdaman nila na kasama natin ang Panginoon. Amen? Kaya, alam nyo, matapang na ako mag-pray kahit kanino eh. Kasi naisip ko, kasama ko naman si Lord eh. Diba? Bahala si Lord. I will just do my part to obey. Sa Kanya ang purpose and provision. Amen ba? Mga cell group natin, please, irali natin ang time ng worship natin of magnifying the Lord. Amen. Next, the cell leader must fulfill the responsibilities of a worshiper. Okay, cell leader. Kinakausap ko kayo. Cell leader ka na ba? Baka naman, pag sinasabing cell leader, ay siya yan. Hindi ako yan. I-ano nyo na kayo yon. Okay? Gusto natin talagang magtatag ng from small group ay maging cell group yan. Okay? Huwag tayong papayag na isang taon na small group ka pa rin. Wag. 'Di ba? Ang lot natin o ang provision sa atin ng Lord ay multiplication. Mag-multiply. Kasama, kaya natin ito. Yun nga lang, dapat concern lang talaga tayo. Ayan, ang mga nagpatotoo, nag-follow up na. Praise God, ha? Hallelujah. Kung anong ginagawa nyo sa kanila, gagawin din nila yan sa iba. Amen. Lalaki yung grupo natin. Amen po ba? Ano ang responsibilities? May tanong dyan. Sa tingin mo, bilang isang cell leader, ano ang gagawin mo upang gampanan ang pagiging worship leader mo? We are responsible to live a life of worship. Okay. Kasama dyan sa ang pag-awit. Sa part, pero hindi yun ang talagang worship.
Yung talagang pamumuhay sa kabanalan. Kasi banal ang ating Diyos. Okay? Pangalawa, sa loob ng ating cell group, bilang cell leader, kailangan handa tayo. Handa tayo, okay? Before the meeting, we prepare ourselves to worship. Alam na natin mag-worship tayo. Worship muna talaga. Meron ka nang ina-assign o ikaw muna ang mag-demo. Ganito ang gagawin natin pag may worship. Okay? Then, sabi pa dito, search your hearts for kung may mga kasalanan. Okay? Mahalaga yon mga kapatid ko, ha? Hindi yung tira tayo ng tira, serve tayo ng serve, pero may mga namumuong mga kasalanan pala dyan. No? Yung, di ba kanina, what is fear of God? It is swift and complete obedience. Okay? Agad-agad at buo na pagsunod. Amen. That's the fear of God. And so let's search our hearts. May fear of God ba tayo? Okay? Then, let's come into the presence of God. Ayun. Lagi natin i-acknowledge sa loob ng cell group natin. Andito na si Lord. Worship na tayo sa Kanya. Damahin ang presensya ng Diyos sa grupo natin. Ulit, hindi tayo lang nandito. Nandito si Lord kahit ngayon sa ating training. Amen ba? Okay? So, let's come into the presence of God. Let's not neglect the house of God, mga kapatid ko. I pray, maunawaan natin gaano kahalaga ang cell group. Weekly meeting. Dapat nga yan, araw-araw, discipleship eh. No? Tayo nga, weekly pa lang eh. No? Kasi, tayo ay seryoso sa discipleship. Amen. Amen. Ang assignment natin, di ba, wala kayong exam sa follow-up. Okay? Ang grade nyo dyan ay yung hanggang sa huling lesson natin, ano nang nangyari sa pagpa-follow up ninyo. Okay? So, tuloy-tuloy ang follow-up. Ayoko ng exam lang ng papel. Okay? So, let's come prepared to offer up offerings and spiritual sacrifices. When we have our devotion, we offer up sacrifices to God. Our prayer, our praise, amen? And pagdating din natin sa cell group, ganun din. Yun naman, mga medyo lumaki na ng konti, no? Sama-sama na. Maganda rin yun, mas maganda yun. Nag-overflow ka na lang, no? Magandang nag-overflow lang talaga tayo. Amen ba? Amen. Yung alam niyo yun, yung, ano ba yung overflow? Umaapaw ka lang, no? Wala nang effort. Wala nang effort yun eh, umaapaw ka na lang. Okay? And, let's start by praising God. Kanina na, andun ba tayo sa pagsasamba kanina? Ang sarap, no? Nasabihin sa Panginoon talaga na, Lord, kamangha-mangha ka talaga. You are worthy of my praise. Then, let's be responsive to the direction of the song leader. Let's guard our hearts against critical attitude. Okay? Pag may nakikita tayo, ang unang-una mong gawin, mag-pray ka agad. Amen? Si Kuya Dong, na-criticize yan. Grabe, noong CC2M, talagang matindi yung tinanggap niyang Pero alam niyo yung ginawa ni Kuya Dong? Nagtiis siya. Tumahimik lang siya. Mahirap yun, no? Mas mabibigat yung mga natanggap niyang salita. Pero, praise God. He guard his heart against critical attitude. Kasi, ang bumabangga sa kanya, critical ang attitude. So, hindi pwedeng gano'ng ngipin sa ngipin, kundi pagmamahal sa mga critical. Rhyme. Okay. And let's praise. Don't just sing songs. Hindi tayo, sabi ko kanina? Hindi lang tayo sing along. Hindi lang tayo karaoke. Tingnan nyo ang cell group nyo, baka karaoke yan. Sumasabay-sabay lang. No? We need to praise God. Okay? Okay, not just sing songs. Okay, let's be willing, let's not blame others. Halimbawa, paano ba naman makaka-worship? Si Joel, kaliwa ang boses, ako. Ay, wag nating si Joel.
mag-worship ka ng sarili mo. No, hindi tayo, do not blame others for your lack of praise. Okay? Do not allow yourself to be distracted by the lack of skill. Okay? Praise the Lord.